Meron pong mga chismis na lumalaganap online na balak daw ng gobyerno ng US na kuhanin o kumpiskahin ang XRP escrow ni Ripple para gamitin bilang bahagi ng kanilang National Financial Reserve. Ibig sabihin baka kunin daw ng US government ang nakalak na supply na XRP para idagdag sa yaman ng kanilang bansa. Pero teka lang, may punto ba ang chismis na to o isa lamang itong haka-haka na pinalaki sa social media? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang XRP escrow at bakit po ito napag-iinteresan. Una sa lahat, para po sa mga hindi pa pamilyar, ang XRP escrow ay isang mekanismo kung saan nilak ni Ripple ang malaking supply ng XRP para hindi ito basta-basta maibenta sa market. Ayon po sa kanilang plano, kada buwan ay nire-release lang nila ang maliit na bahagi ng XRP para hindi mabigla ang market. Ngayon ay bakit po ito mahalaga? Yan, dahil ang escrow ay para pong bank vault na XRP. Dito nakaimbak or nakatago ang bilyong-bilyong XRP na may malaking epekto sa presyo kung bigla po itong mailabas. Kaya kapag may balita na kunwari ay kukunin ito ng gobyerno ng US, natural na magpapanik po ang iba. Ngayon, totoo ba talaga na kukunin po ng US ang XRP para sa kanilang reserve? Kamakailan lamang po ay may mga influencers sa X na nagpost tungkol po sa posibilidad ng US government ay interesado daw sa XRP escrow. Isa sa mga pinaka nabanggit na pangalan ay si John Square, kung saan ay sinabi niyang may posibilidad na gamitin daw ng US ang XRP bilang bahagi ng kanilang crypto reserve strategy. Pero eto na, biglang pumasok po ang isang kilalang abogado sa mundo ng XRP at yan po ay si Ginoong Bill Morgan. Diretsahan po niyang sinabi ang mga katagang no it won't. Ibig sabihin ay hindi totoo. Hindi raw kukunin ng gobyerno ng US ang XRP escrow ni Ripple. Ayon po kay Ginoong Bill Morgan, walang basihan ang chismis na ito at hindi ito pwedeng basta-basta gawin ng isang gobyerno. Bukod pa riyan, walang formal na pahayag ang US na nagsasabing gusto nila itong kunin. Ayan. Ngayon ay bakit may naniniwala pa rin kahit sinabi ng hindi ito totoo? Ayan. May isa pang influencer na nagngangalang Pampius ang nagsabing oo nga't parang imposible. Pero tandaan natin, dati na ring imposible ang Bitcoin ETF pero naging realidad. Tama rin naman, ang mundo ng crypto ay puno ng mga biglaang pagbabago. Ang mga dati nating inakalang imposible, minsan ay nagkakatotoo. Pero iba pa rin ang haka-haka sa verified information. Ang totoo, naglabas nga si Ripple ng 1 billion XRP mula sa escrow kamakailan. Hati ito sa tatlong transaction, 500 million, 300 million at saka 200 million XRP. Ang halaga po nito ay umabot sa mahigit $2.2 billion o higit 125 billion pesos. Kaya siguro lalong tumindi ang haka-haka dahil sa galaw na ito. Ngayon ay ginagamit ba ng Federal Reserve ang XRP sa kanilang sistema? Ayan, ang isa pang usap-usapan ay ang paggamit daw ng Federal Reserve kay XRP para sa kanilang bagong payment system na tinatawag po na FedNow. May nagpost pa nga online ng not a test, not a rumor, 100% confirm. Pero, teka, totoo ba ito? At ang katotohanan, partner ng FedNow ang isang kumpanyang tinatawag po na Volant Technology. Ang kumpanyang ito ay gumagamit po ng Ripple blockchain para sa international payments. Pero hindi po ibig sabihin na ginagamit na rin ng mismong Federal Reserve sa XRP. Wala pa pong opisyal na pahayag ang gobyerno ng US na nagsasabing sila ay aktual na gumagamit ng XRP sa kanilang sistema. Kaya hanggat wala pang black and white statement, mananatili po itong speculation lamang. Ngayon ay bakit po nababanggit si XRP sa crypto reserve strategy ng US?
Yan, noong nakaraang mga buwan ay binanggit po ni US President Donald Trump ang tungkol sa pagkakaroon ng isang strategic Bitcoin reserve. At hindi lamang po si Bitcoin ang gusto niyang isama. Nabanggit din po niya sina XRP, Solana at saka si Cardano or ADA bilang mga posibleng bahagi ng National Crypto Reserve ng US. Dahil dito ay maraming XRP holders ang umaasa na maaring maging bahagi sa XRP ng pondo ng US government sa hinaharap. At dahil nalalapit na rin ang pagtatapos po ng kaso sa Ripple at SEC, mas lumalakas po ang loob ng mga tao na baka nga mapasama si XRP sa listahan ng mga government recognized cryptos. Pero gaya po ng sinabi natin kanina, hanggat wala pang opisyal na pahayag, lahat ng ito ay puro espekulasyon lamang. At ayan, pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, particular na po kay XRP. At yan, dapat po nating maunawaan ang mga ganitong balita. Kahit chismis lang ay malaki ang epekto ng galaw ng market. Kapag may nagsabing kukunin po ng gobyerno ang XRP, maaaring tumaas po bigla ang presyo. Pero kapag lumabas na fake news lang pala, malamang ay babagsak naman ulit ito. Kaya napakahalaga na hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga trending na post sa social media. Kailangan po nating maging mapanuri at matuto tayong suriin kung verified ba ang impormasyon or hindi. Para sa mga Pinoy traders, ito po ay isang paalala ng crypto market ay puno ng hype, chismis at saka false hopes. Lalo na kung ang usapan na ay gobyerno na po at malalaking institutions. Ngayon bilang panguli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking pananaw, ang ganitong klaseng balita ay nagpapakita kung gaano po kalaki ang potensyal ni XRP bilang isang global asset. Kapag ang isang token ay palaging nababanggit sa mga plano ng gobyerno, kahit haka-haka pa lang, ibig sabihin ay malaki po ang tiwala ng mga tao sa technology nito. Pero kailangan po nating maging responsable bilang mga investors. Hindi pwedeng puro hype lamang. Dapat po nating pag-aralan ang fundamentals ni XRP at kung paano po ito gumagalaw sa market. Wala pa rin pong malinaw na basihan ang chismis na kukunin ng US government ang XRP escrow. Kaya hanggat wala pang black and white na dokumento mula sa gobyerno, ituring muna natin itong isang interesting na rumor pero hindi katotohanan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.